Darkwave. Break it down. Darkwave. Break it down. So for today's video vlog nga mga sir ay tuturuan ko nga pala kayo kung paano mag-install ng steering damper dito sa Honda Wave 100. Ayan. So bale matris to na long stub. So pagka hindi pumwede ito yung gagamitin natin, yung short stub. Ayan. So ito rin yung kailangan natin, bracket. Binili pa natin to sa Indonesia. So bali sa leg kasi natin siya ilalagay banda dito. Tapos ito yung mga kasama niyang bolts tsaka yung bracket. And tapos bumili na rin pala tayo ng genuine na kaha na Honda kasi ito sira na tong stock niya para minsanan yung kalagkabit tsaka pagtabas dito. Tapos kalagyan na rin natin yung kaha dito, pati yung head kalagyan natin, pati yung batok. Tapos dito tayo magtatabas na ito. Ano yung lalagay mo dyan? Yan. Dapat patayo siya. Oo. Anong itsura niya pagkakon? Pa ganyan. Sinisano. Bali pa square no? Oo. Ay pa rectangle pala yung tabas no? Oo, extendo yung kakabit doon. Oo. Papaputol to no? Oo. Tapos papaispat niya. Ayan, dito natin papaispat. Tapos papaputol na natin to no? Para konti lang yung tabas niya. Ispat lang ganyan. Ay, ispat lang yan. So, tatanggalin natin ba sa? Tatanggalin natin. Ay, grinder lang to no? Puputulin ito? Ito lang po kaya, dalawa. Kabila lang. Tapos papaispat lang dito. Papalagarin na rin natin yung bracket. Ito kahit sobra na to o hindi? Okay na yan. Okay. Ayan, spot naman sir. Oh, okay. Okay na? Ito pwede exportan dito? Apo. Okay lang. Walang diferensya. Tapos dito nga mga sir, i-install na rin natin yung kasamang bracket dito, yung binili natin.
Yan, bali ganyan yung magiging itsura niya. So sa sniper kasi plug and play na lang yung bracket na to. Pero dito sa Honda Wave kailangan ninyo mag-modified dito. And then install na rin pala natin yung mattress stabilizer natin. Bali long stub pala to. Medyo mahaba siya. So ang kailangan nyo rito mga sir ay yung short stub. Yan, bali ganyan yung magiging itsura niya mga sir. Yan, kabit nyo na rin yung isang tornilyo sa baba para hindi gumagalaw pagka nililikunin nyo. So dito nga mga sir, umiram lang tayo ng Ohlins na copy na short stub. Ayan. So para mapakita natin yung magiging itsura niya. And bali ganito yung magiging itsura niya mga sir. Pagka yung mattress kasi na long stub, medyo pangit na siyang tignan. Pero kapag gusto nyo rin ng mattress na short stub, meron na lang din akong iwan na link dyan. So isang shop lang din naman yung pinagbilan natin ng mattress. So bali dito mga sir, magkakaon muna tayo ng mga spacer tsaka yung washer para matansya natin kung gaano kalaki. Ayan, mag-adjust muna tayo. So dito mag-adjust lang din kayo sa may bracket ng steering damper. Ayan, paluwagin nyo na lang tapos ihigpitan nyo na lang para masentro natin to. Kailangan kasi masentro natin itong steering damper. Pagkakulang naman yung washer ninyo, dagdagan nyo na lang. So bali dito ulit tayo mag-adjust. Kailangan kasi fit na fit siya dito. So kapag nadadagdagan nyo yung washer ninyo, minsan na lang mamaya yung pinaka washer nya. Ayan, so dinagdagan na lang natin. So dito mo ako sa washer yata. Ayan, kulang pa ng washer. Bali bibili na lang tayo mamaya ng washer mamaya, tsaka yung pinaka spacer dito. Sana eh. Bitin po kanina. Bitin no. Bitin nga. So buhatin mo nga yung ano to. Sumasakit siya no? So dito nga mga sir, kinukuha natin yung sagad ng manubela. Kailangan kasi kapag sinagad natin tong manubela, kailangan sentro siya no. Tapos pag sinagad mo rin dito sa kabila, ayan, ganito yung magiging itsura niya. Oo. So dito nga mga sir, tatanggalin na natin yung steering damper kasi nakuha na natin yung timpla tsaka yung sentro nya. Bali tatabasan na natin yung inner fairings nito. Dito nga mga sir, ibabalik lang ulit natin yung batok ng Wave 100. Unahin muna natin tatabasan dito sa taas. Bali nagpalit na rin pala tayo ng bagong batok dito. Genuine na rin pala yung binili natin kaysa yung mga copy. Hindi kasi nagpipit yung mga copy mga sir eh. So bali dito magtatabas tayo rito. Yung sa pina-welding natin kanina, yung sa pina-spot natin dito, ayan, dito siya tatabasan no. Bali ang mangyayari dito mga sir, magkakalas kabit kayo para ma-perfect ninyo yung fittings ng mga pairings no, pati yung sa bracket. So dito nga mga sir, kailangan yung markahan ng kwan, tawag dito pentel pen. So dito nga mga sir, kailangan may pang port din pala kayo rito or yung pang tabas. So yung gamit naming pang tabas dito ay Makita brand. Makita baka naman.
Nagka-carbon din pala yung tropa natin mga sir. Kung gusto ninyong magpa-carbon, visit lang po kayo dito sa Barangay Cariño, Paniki Tarlac. Ayan. At i-PM nyo na lang din pala siya sa page niya, Carbon Hydrate, Boss Garlego Fernandez. Ayan, pakita na natin yung tatabasan. Isasalpak ulit para makita natin. So yun, na-fix na nga natin. Ayan, tignan ulit natin yung magiging itsura nya. Baka magtabas ulit kasi kaya dito eh. Nakalag ulit tayo ng batok mga sir. Ayan, ganito kahirap yung pag-modified. Ayan, pagka gusto nyo ng sakit sa ulo, ganyan talaga. So dito nga, pinix muna natin yung tornilyo nya rito sa taas. Ayan, bali ganyan yung magiging itsura nya. Tapos ikakabit muna natin yung bolts dito. Ayan. Kailangan may play pala to. Siyapas yan, ganyan Oo. yun. Pero dapat yung tornilyo nya dito dapat nasa taas, di ba? Oo. Pero kakalagin din natin yan. And dapat nasa taas itong tornilyo nya rito sa taas. So dito nga tatanggalin ulit natin yung bracket dito. At i-install ulit natin yung kaha dito mga sir, yung inner fairings. Kasi magtatabas ulit tayo dyan. So bali dito lang naman yung tatabasin natin sa may kaha. Yung pa-rectangle na yan. So bali dito natin siya tatabasan mga sir. Ayan. Pa-rectangle dyan. So bago din itong fairings natin. Para minsan ng tabas. Kasi kung luma pa yung itatabasan natin, may mga crack yun, may mga sira rin. Sayang lang din yung gagawin natin dito. Bali, tansyahin ulit natin. Kumuha na lang kayo ng panukat dito. And hiulman nyo yung sukat nya dito mga sir. Tapos yun yung tatabasan natin. Tapos magkakalag ulit tayo ng kaha dito. Maputol kasi pagbubig na ito. Markahan nyo lang yung tatabasan natin dito. Tubig na mga boy. So bali ito na yung marka nya mga sir. Yan na yung susundan natin. Tapos tabasin na natin natin. Tapos check natin kung magpipit.
And pag hindi nag-fit, magtabas ulit tayo. Hanggang sa mag-fit itong bracket natin. Yun, pumasok na. After nyan mga sir, ikakabit ulit natin yung kaha. Ayan, trial and error yung gagawin natin. Iwan ko ng putang na kung gagalaw pa yan. Okay na, no? Ayan, saktong sakto siya, oh. Ayan, kakabit na rin natin. Kailangan maigpit to, no? Hindi dapat gumagalaw to, no? Ayan, tapos ikakabit na rin natin to. Ang pangit lang dyan, bumibilog yan, no? Kailangan palitan ng allen, no? Ganun talaga siya, parang sumasayad dito sa kanya. Oo. Hindi ko ano na kasi yun. Pag sagad-sagad, no? Hindi na sinasakad yan to. Hindi ko ano na yun. Dito medyo tagilid pa ng konti, maglalagay ulit tayo ng washer para tumaas. Kailangan kasi masentro natin ito eh, para diretso siya. Ayan, medyo tagilid siya, oh. Paling ng konti, medyo pababa siya ng konti, oh. Ayan, pakita natin dito. Ayan, nakikita ninyo pag ganun siya, oh. Gamit na lang sila ng ano, yung bushing sa hub net. O kaya yung hang na bushing. Ayan, kailangan nyo ng mahabang tornilyo dito mga sir. Ito, pag sisilipin mo, dito ka sumilip ka lang. Oo, tol. Di ba, hindi pa. Oo, konti pa, no? Medyo paling pa, no? Pag-adjust ka pa ng konti doon. Ayan, ganyan pa yung taas, no? Ganyan sana. Oo, ganyan sana. Kaso nga lang, kasi mga bushing dyan eh. So yun mga sir, eto bumili pala tayo ng bolts na mahaba tsaka nut. So itong dalawang itong bolts tsaka yung nut, 15 pesos lang ito. Ayan. So ganito na lang kataba yung binili natin, tas ganyan siya kahaba. Tapos itong bushing, pang bushing po ito sa Mio, sa hub.
Ayan, kailangan kasi natin makuha yung sentro dito mga sir. So ang ginawa natin, nakita nyo naman yung ginawa natin previously, nagdagdag bawas na lang tayo ng spacer hanggang sa makuha natin yung tamang sukat dito. Ngayon ang bibili na lang natin sa susunod nyan ay yung hang na spacer para maganda po yung kakalabasan nya. Ito pansamantagal mo na yung gagawin natin dito. Order na lang tayo ng bushing or spacer na hang. Ayan, pagka install nyo to mga sir, kailangan nakasentro rin sa bracket to. So sinukat natin ito. Ayan, sinukat natin ito. Dapat kung ano yung haba dito, ganun din yung haba dito. Kasi kapag kaililiko nyo yan, kailangan sagad-sagad yan mga sir. Ayan. Pero papalitan din natin itong Öhlins na stabilizer kasi copy lang ito. Mas maganda yung mattress na steering damper. So ang orderin nyo na lang yung 255mm. Ito kasi madali lang masira itong mga Öhlins na to. Ang original na Öhlins mga sir, nagkakahalaga yan ng mga 200,000. Ayan, kapresyo niya yung Honda Civic na kotse. Yung mga magnesium. Ito kasi madali lang masira itong mga to. Ayan. So hiniram lang natin ito para mapakita lang sa inyo kung paano siya ma-install. Pero mag-order na lang ulit tayo ng steering damper, yung mattress na carbon. Ayan, install na natin siya mga sir. Ayan, so lalagay na natin yung bushing dito mga sir. Tapos ito. So pwede nyo rin lagyan ng spacer dito or washer. Pero kung hindi mo na ako maglalagay, pakita muna natin yung magiging itsura nya. And pagka bibili pala kayo mga sir, tanggalin ko lang ulit. Mas maganda yung ganito kataba, yung sakto dito sa may butas nya. Ayan, kasi may ruskas itong bracket eh. Ayan, para kapag ka sumagad dyan, naroroskas siya. Tapos ang bilhin ninyo, yung mahaba rin, yung tatago siya dito para may lock pa siya sa dulo para maroroskas din. Ayan, double purpose tong ginawa natin para hindi po siya madaling matanggal. So yun mga sir, okay na nga yung pag-install natin ng Öhlins stabilizer. Ayan, nakasentro na siya oh. Ayan, tignan nyo. So ayun lang kailangan ninyong hanapan yung bushing dito. Kailangan makuha nyo yung sentro rito. Tapos higpitan nyo na lang dito mga sir. Kasi kapag sinasagad natin siya, gumagalaw ito. Ayan, kailangan maigpit na maigpit to. Tapos katulad nung ginawa natin sa sniper, plug and play itong bracket na to. So Honda Wave 100 lang naman to, nag-convert lang naman tayo at nag-modified. So nilagarin na lang natin yung bracket, tapos nag-welding na lang tayo dun sa may chassis nya. Ayan, okay na siya. Tapos tinabas na lang natin dyan mga sir. Ayan, so kapag kayo liliko nyo yan mga sir, ayan, ganyan yung itsura nya. Ayan, yan yung sagad nya. Tapos sa kaliwa, ayan. So working na siya mga sir. Ayan, pagka Malaysian kayo, sa taas siya ilalagay. Pero pag street bike, dito sa baba sa may chassis. So naka-mags kasi tayo na NT Malaysian. So try nating tapusin ito. Ayan. So ang suggest ko na lang sa inyo, mag-mattress na lang kayo na stabilizer. Meron tayong iwan na link dyan sa baba. At pagka gusto nyong orderin mga sir, mura lang naman yun. At i-click nyo na lang yung link dyan sa Shopee. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin sa tutorial kung paano mag-install ng stabilizer sa mga wave. Ayan, pwede rin to sa mga Rusi. Basta style wave siya mga sir. Pagka gusto ninyong mag-convert. Ayan. At huwag nyo nga sana nakakalimutan na i-click yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.